Bless ba ang dagway na sa imong katupad? Ngayon pa nimo nga bless na siya dagway or na-stress na siya. Tingnan, pagmaya. Pag-ipay. Praise God. So, before ta mga sa pulong sa Ginoo, let us pray. Lord, salamat kayo sa inyong pulong. Ikaw, Lord, magahatag ani strength sa matag sa Ginoo. Ibig pa man, Lord, encouragement. And I pray for wisdom, knowledge, understanding. In Jesus' name we pray. Amen. So, dili na magdugay may igsoon. Ang pulong sa Ginoo is makita sa Jeremiah chapter 29, verse 11. So, pamilyar na bataan ita na, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So, mao na ang gingon sa Ginoo. So, pakiingon sa imuhang katupad na ay planong Ginoo sa imuha. No? Maayo na siya. So, this verse is familiar and common sa ato ano. Most of the time, usahay po ma-misinterpreted po ni siya. So, this was written by the prophet Jeremiah. So, makita na siya sa book of Jeremiah. So, ang gamay nga background ni Jeremiah, gitawag na siya nga weeping prophet. Ano gitawag man siya nga weeping prophet? Isa yung nakabalong, ano gitawag siya nga weeping prophet? It's because of his deep emotional responses to the message he was called to deliver and the events unfolding in the nation of Judah. So, si Jeremiah is na siya genuine sympathy. No, na siya genuine sympathy for the people nga nangawala diha sa Ginoo. Kana ba yung katupad na ba na siya genuine empathy para sa mga kalag na wala pa nakabalik sa Ginoo? No? So, Jeremiah was called by God to be a messenger for his people, and the call for repentance, deliverance, and restoration. But Jeremiah itself experiences hardship ani nga time. So, samtang gitawag si Jeremiah sa Ginoo, miskan siya mismo is naka-experience po siya hardship sa iyang pagpangalaga dira no sa iyang ministry. So mao na siya nga karon is tun-an nato ang kinabuhi sa mga Israelita ani nga panahon. Kung tan-aw nato sa ilahang historical context is grabe gyud ang ilahang mga paggulo o grabe lang mga situation nga karon is lahi naman ang ato ang panahon karon compare sa unang panahon. Sa unang panahon is kung makigera no is sundang gyud wala pa yung mga pusil. So grabe kayo ang bloody kayo ang mga hitabo sa una compare karon. So kisay willing nga andang mudawat aning promise sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Amen. Nayoy. Andang makaigsoon. No? So, kani siya nga verse is, gihatag ni siya ni Jeremiah sa mga exiled people sa Israelites. So, ang title sa ato ang pag-isgutan is, Exiled with a Divine Mission. So, anong exiled with a Divine Mission man nga, nag-isgot man tag plano sa Ginoo, nag-isgot man tag kaayuhan. Pero nganong exiled na nakabutang dira. No, so kung may tag exile sa atong una is something negative, no? Kung exile is gi-cast out ka, exile is kanang wala ka sa imong homeland, kung dili na ka sa ubang lugar, you are a foreigner. So kana siya is ato ang i-define what is exile. So the state of period forced absence from one's country or home. No? Kani sa Jeremiah 29:11 was given to the exiled people, meaning ang mga tao ani is na sila sa deep anguish, no? Na sila they are total destruction, nagihatag na nga pulong sa Ginoo. So ang atong pagatunan karon exiled with a divine mission kay tungod sa imuhang sitwasyon karon unsa man na siya nga sitwasyon nga giagian nimo. I do believe and we pray this night na ang Ginoo gyud naghatag sa ato og kadaugan ana og natay mission nga pagabuhaton dili lang ta magdwell sa ato ang mga sitwasyon but natay dako nga impact. Amen. Amen. So the experience of exile. So Israelites found themselves taken into exile by Babylonians. So kani nga time is a time of distress, longing for an answers and direction. So imagine kung ikaw no ato ka sa isa ka lugar nga dili nimo gusto. Unsay mong bation kanang pugsod yung ka, miskan dili ka gusto. Miskan sugon lang gali nga dili gusto, sa mong bation nimo don. No, di ba kanang uneasy kayo sa imuha, dili ka ganahan.
grabe kayo ang kanang kuan sa imong kasing-kasing bitaw maingon ka nga ngano ako pamangyud oy nga dili man ko gusto no mga ingon ana. So imagine mo na siya no, but that time ang Babylonian is kumbaga karon nga panahon sa ron ng panahon ang Babylon is kuan siya kanang advanced in technology sila sa una, or mingon ka advanced sila sa lahi nga country. Kung na world class country karon sila to world class, ibig sabihin ang Babylonian sa una is maayo ang panginabuhi dito. Pero ang mga Israelites naka-active man sila dito, so sa ilang kinabuhi dito is nahimo silang slave. No, kung i-captive ka, so na panahon kung i-conquer nila ang every nation to nation is dili gyud maayo imong dangatan kung inyong nation is kanang mapildi. So kamo dalon mo dito sa nag-conquer sa inyo ha, and then himuon mo dito nga slave. So next is mo ni siyang experiences sa mga Israelites noon na exile. First is displacement, loss of sovereignty, economic and social life conflict. So, mao ni siya ang mga butangan ilahang na experience, and dili siya basta-basta. No, kung may displacement, this uprooting result in profound sense of loss and disconnection from their ancestral land, loss of homeland, and the destroyed of temple. So, ibig sabihin, wala na sila connection sa ilahang home, and nawala pa gyud ang temple sa Ginoo, na destroyed. So ibig sabihin dili na sila kasimba. No, grabe kayo ang ilahang mga panghitabo sa ilaha. When you say loss of sovereignty, they have no power with their own land. Labi na gyud nga captive na sila. So powerless na sila, and nahimo na lang silang sunod-sunuran. No, kasi ganahan may mong sunod-sunuran, di ba? Dili pa ganahan ana. Pero mao na ang ilang nabating maigsoon. So economic and social life conflict. Ato nga tayo, magdepende na lang gyud ang ilang panginabuhian sa Babylon. And dili na sila pagusto, no? Ang ilang culture is dili na pud nila dili na kayo nila ma-express kung sa ilang gusto nga express, and uneasy pa kayo sa ila kayo. Syempre, kung exiled ka is bago sa imuha ang lugar, no? Wala kay kaila, and I do believe dili friendly ang mga tao sa Babylon kay i-conquer ganit sila. So, mao na siya nga mga experience sa na-exile sa una. And this time, exile is not just in physical disconnection, amen ba? But also in spiritual. No? So, karon na panahon, dili ta makaingon nga physical gyud na nangawala ang mga katawhan sa Ginoo, but sometimes maka-feel ko tag ingon ani, no? Exile and spiritual. Kana bitang malayo ka sa Ginoo, na-disconnect ka sa Ginoo, nalayo ka sa church, nalayo ka sa imong life group leader, kana bitong ingon nga nagpahulay sa, no? Mao na siya ang ginatawag. So sa Israelites, is traumatizing kaayo sa ilang hitabo. Kung ikaw i-exile sa isa ka lugar, dili gyud ka malipay igsuon, grabe kayo ang panghitabo. But pag ikaw ma-disconnect ka sa Ginoo, makaingon yun ta sa kanta pa ni Ate Sent, magkagulyang ang kalibutan, no? Magkagulyang yun kay naman is dili basta-basta. So, ingon nila sa Jeremiah 29 verse 10, the truth is that you will be in Babylon for 70 years, but then I will come and do for you all the things I have promised, and I will bring you home again. So, isa gyud mo ni ka-promise na gihatag sa mga exiled people. But imagine, no, gihatag na siya nga promise sa Ginoo, pero dili siya basta-basta nga ma-restore sila. Nakita ninyo dira 70 years. 70 years sila nga captive dira sa Babylon. And then kung ikaw igsuon, no, ang challenge ani, kaya ba nimo or magpadayon pa ba ka no sa pagtuo dira sa Ginoo kung giingon dira sa Jeremiah 29:11 that the Lord has planned for you, no? The Lord has planned to you to prosper and not to harm you, but kanang wala pa'y answered. And like this, kung ato ang i-realize, no, sa time sa mga Israelites is 70 years gid sila dito sa ilahang captivity. Ang pangutana karon, can you still anchor your faith unto God nga wala pa sila, walay pagduha-duha? No, kaya ba nato nga magpadayon gyapon?
within that year. So karon siguro dili na ta maabot ana kay pila lang man nato kinabuhi diri sa kalibutan, pero sa panahon nga kanang dugay-dugay na nga wala gitubag sa Ginoo imong pag-ampo. Pero ang Ginoo nag-assured nga na siya plano mas better nga plan sa imuha. No, kayo pa ba nato nga mag-still gyapon dira sa Ginoo? So, the experience of exile, hope in God's promise fuels our resilience and enable us to shine even in the darkest of places. So, nahitabo to sa ilaha katong mga butang na nahitabo sa ilaha kay gitagaan sila sa Ginoo hope, no? Promise sa Ginoo. Kato siya is sa mga kalisdanan mo nato, mao na siya, mag-produce na siya og resilient. Kung yung tag-resilient no, makastand ta. Kaya nang makapadayon gyapon ta tanan ng mga endurance, perseverance, tanan na siya, no? Mao na ang makahatag sa ato kusog nga pagpadayon gyapon. Amen ba? Kay kung dili ka makapadayon sa may mahitabo, di ba, lisod siya. And I do believe na unsa man nga sitwasyon na gihatag sa tuwa sa Ginoo is makapadayon gyapon ta sa iya kay mag-cling on man ta sa promise sa Ginoo despite of everything, no? Dili ta mawala sa iyahang plano ug dapat gyud na atay paglaom. Ingay mo katupad na pakay paglaom. Dili sa iyaha kun dili sa Ginoo, napakay paglaom sa Ginoo. So, usa may buhaton no? Sa Psalms 138 verse 3, in the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. So tagaan ni kag strength. Tagaan kag strength sa Ginoo igsuon. Dili ka niya pasagdan. Although kaning mga Israelites, kabaluman na anong exile ni sila, na-captive ni sila, tungod sa ilang mga disobedience. No, na-broken nila ang ilang covenant dira sa Ginoo. Samtang nag-worship sila sa templo sa Ginoo, but napuday sila other God na gina-worship. So, mo itong nasuko ang Ginoo sa ilaha. Pero katong ang gani nga time is, wala gapon sila ipasagdan sa Ginoo. Karon pa ba, no? Mapasagdan ta sa Ginoo nga everyday ta dira sa iha gapangayo o strength gapangayo sa ihang guidance. So, number 2 is exile as preparation. God equips us even in the midst of uncertainty. No? Nga nung ingon siya exile as preparation. So, kung naka sa exile, dili ibig sabihin ana is wala na pwede buhaton. No, wala na siya gitugot sa Ginoo nga naka na nga sitwasyon para lang pasakitan ka, no? Para lang daog-daogon ka. Pero kung naman ito yung mga kalisdanan, kana day nga time gina-equip data sa Ginoo, no? Mo na siya ang mga panahon nga kailangan ta maghuna-huna, no? Maghuna-huna, magduol dira sa Ginoo. And I do believe nga kung naataan ang kabutang is mas the more gyud ta nga moduol sa Ginoo, dili ta magpalayo sa iya. When we have the right response in suffering, God will prepare us like a gold being refined and it can produce good quality. No? So, kato akong pangutana ganina, ready na boy, excited na ba mo nga dawato ng plano sa Ginoo, but are you still willing to do the process para maabot to siya nga promise? Amen. No, kay sometimes man God is promise, ganahan natin sa promise, but the question is, willing pa pud ba ka na mo undergo sa process para mahimo kang a refined gold nga naay good quality dira sa Ginoo. When we are pressed down, prone our character, then we are ready to use by God. So ayhan lang ta magamit fully sa Ginoo kung naabitaw tayo kanang character na refine na dira nga gusto sa Ginoo sa atua. No, kay masayang man ang mga buhaton sa Ginoo sa atua kung dili ko nato na siya maampingan o maayo. And I do believe sa atong matag usa na atay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili nato malimtan. Kanang sitwasyon nga grabe kaayo kapait ang imong suffering, dili gyud kanang ingon bitaw ka may pagmawala na lang ko ani nga kalibutan tungod sa kasakit sa imong gibati bitaw nga pagsulay nga wala ka kabalo nganong nahitabo na sa imuha nganong ikaw. Pero kana pud nga time na-experience pud nimo kung saan ka maayo ang Ginoo. No? Na-experience po din mo kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo anak nga time nga grabe kayo ang suffering. And then kana siya nga situation sa imong life, mahimo na siyang remnant. No? It's isa lang na siya ka event sa imong life, but it will continually maghatag sa imong hope,
no? Maghatag sa imong hope nga sa mga panahon nga imong pagpangalagad sa Ginoo kung nana po yung mga trials is mubalik ka ato nga panahon kung asa ka giluwas sa Ginoo. No, mauna siya nga diha sa ato ang mga pagsulay dira mo gawas ang pinaka-best sa ato ato ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa ato. And gusto sa Ginoo ato nga time sa mga Israelites nga na-captive sila is para mabalik sila sa Ginoo mahimo silang faithful. No? Dira gyud i-test sa Ginoo atong mga character. Dili gusto sa Ginoo nga iha man tang ipalayo pero di siya gusto nga mawala na gyud ta, but at the same time gusto sa Ginoo nga mahimo tang good. No, in Colossians chapter 1 verse 10, walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. So, ato akong gingon sa ganina nga, kung tagaan kag dako nga blessing sa Ginoo, pero kana bitang dili mo kaya bitang nga kana mauyang-uyangan lang nimo, di ba? Dili gusto ang Ginoo sa ana sa tuwa. No, for example, na kay kwarta gihatag sa imuha. Dali ra kay nagaston igsuon. Pero kana kaning kwarta gikan sa imong panarbaho, gikan sa imong bilar-bilar, gikan sa imong singot, liso di kay na siya gastuhon. Paingon jud ka. Kapoy ra ba kay manarbaho? Dili gid ka basta-basta mo gastuan. So sama pud na sa Ginoo nga kung muhatag na siya blessing sa tuwa, ato gid na siyang pipigan. No, dili na to uyang-uyangan. Kay gingon pa is kanang grabe ang effort na makita nimo, no? Grabe ang effort na gihatag nimo sa pagpanarabaho o pag-serve dira sa Ginoo, mao nang tagaan ka sa Ginoo dako nga blessing. Amen. So, number 3, exile as a mission, no? From captivity to calling. So the Israelites were not abandoned, they were chosen for a mission. So wala sila gi-abandon sa Ginoo samtang na sila sa exile. But katong promise na gihatag sa ila sa Ginoo is naghatag po to siya og mission. No, I do believe na po to yung mission ng Ginoo. Nganong magyud na kahuna-una ba mo nganong 70 years magyud sila ibutang nito sa Ginoo. Dili ba pwede nga kuan na lang pag okay na is mobalik na dayon sila na ba ang Ginoo sa tuwa nga magnatay pagsulay karon pagkaugma wala na. So di ba na mga panahon nga muagi pagid siya mga dugay-dugay pagyod sa hantod ma-realize nimo nga mao day ni sayo pud ay ko mao day ni kulang pud ay ko sa pagpangalagad sa Ginoo mao day ni no kailangan pagyud di ay ko nga mustand dira sa Ginoo. So from captivity to calling. So dira is throughout history no daghan pug dili lang ni siya mao nga example sa ang mga Israelites na nahimo silang exile, but na po yung mga pipila nga tao nga na-exiled sila pero nigawas po ang ilahang calling, no? Gitawag sila sa Ginoo. Example, si Joseph, no? Na-exiled man si Joseph, pero mo tong hinungdan, no? Nag-lead sa iyahan na may mo siyang leader, no? Sa Egypt. Daghan kay nangaagian si Joseph. And si John, no? Familiar ba ta kay John nagsulat sa Revelation? Si John, bago niya nasulat ang Revelation, na-exiled siya sa island of Patmos. Dito siya gibutang kay nanuman. Dili tungod nakasala siya, pero nasuko ang mga katawhan sa iya kay nag-preach man siya sa pulong sa Ginoo. Nagbuhat man po siya maayo. Pero gi-exile siya dito sa island of Patmos, where the revelation was written. So John received the important mission. God wanted him to be His messenger of hope for us living in this time, in this end time. No? So, kung nakabalo ba mo nga ang mga scientists, ilang mga inventions, nabuhat nila ng mga idea, no? Tung time na isolated sila. No? Kung atong i-research ang mga scientists, kana bitaw sila lang isa, ikaw lang isa, dira gid ka makapahinuklod kung saan plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? The exile of Israelites used by the Lord purposely to bring the good news to a part of the empire that did not know the Lord. So, isa gyapon naka-purpose sa Ginoo, nganong sila gibutang sila, gihimo silang captive sa lahi nga empire because katong nga empire wala man sila kabalo kinsa ang Ginoo. So, purpose gyapon sa Ginoo nga ipabalo ato nga empire sa Babylonia unsa kadako nga Ginoo nga mo-save sa mga taga-Israelites. So, ang Ginoo manggod magbuhat siya og plan sa atong kinabuhi
is makaingon kag prosperous kay dili lang isa, dili lang ikaw panalanginan kung dili tibok nimo pamilya. Amen? No, dili lang ikaw, kung dili tanang mga tao nga naka-attach sa imuha. Gusto ko na panalanginan sa Ginoo. So the mission that can shape our lives and influence the lives of others. No, ingon dira sa Jeremiah 29 verse 7, also seek the peace and prosperity of the city to which I carried you in exile. Pray to the Lord for it, because if it's prosper, you too will prosper. So, gingan sila nga magsipod sila para atong nga city, no? Magpray pod sila atong nga city, di ba? Enemy man nila ang Babylon, pero nganong giingnan pa man gyapon sila, instructional sila nga i-pray gyapon nila na kung asa naa sila. So ibig sabihin is mahimo silang good gyapon atong nga situation. Dili ibig sabihin nga gikalagutan ka ng mga tao, dili na pud nimo siya iampo. So ako bitaw nakatry ko nga especially itong college ko. Kana bitaw mga tao nga di na ko kakilala pero masuko sa ko ang kalit. Kaya ako magkung kuan sa nuna ako ang classes is kanang irregular. Dagan kay kong mga classmate, betmed, lahi-lahi siya, mado siya og accounting, no? Lahi-lahi siya. So nakatry ko sa nuna nganong about magbuto siya sa report and then wala mi nagkasinabtanay ba niya. Grabe nagiging kasuko. Wala gyud kasabot nga nganong suko kay siya sa kuha. But again, impress ako ni Lord nga i-pray na siya nga tao and then namatay na yung papa. So bitaw ka nang wala ta kabalo sa gipagdaanan ana nga person ba sa mga nakapalibot sa tuwa. But kita gusto sa Ginoo nga mahimo bitaw tang good influence sa ilang kinabuhi. No, sa ato ang mga situation o sa man nga situation nga nakakaroon igsuon, gusto sa Ginoo nga magawas gyapon ang imong best part na adiraw mahimo kang blessing. So in conclusion, dali rani, through hope, resilience, and divine purpose, let us anchor ourselves in the transformative truth that we are indeed exiled with a mission. So kung ibig sabihin nga naa ka sa kalisdanan karon is wala na kay mission. Your exiled situation will be your biggest testimony where people know who is your God. No? So sa taong ingon ganina nga unsa nang pinaka-biggest ni mga testimony na naka-experience ka o grabe nga suffering but na-experience po di mo unsa ka maayo ang Ginoo sa imo nga. That is your biggest testimony para makaila ang mga katawhan sa Ginoo kung sa kadako ang imong gialagaran. No, dili man nila di pa ingon na ang tao is to see is to believe. So kung ikaw mismo naka-experience ka na magkuha na gid sa imong kasing-kasing, is kanang sa mahitabo mo tuog gid ka sa Ginoo. Una po ang mga tao na sa gawa. Pareha lang tag mga utok manigsuon, no? Lahi-lahi lang tag mga batasan. So to see is to believe gyapon na sila kung makita nila sa imong kinabuhi nga giluwas ka sa Ginoo, no? Daghan kaayo panalangin gihatag sa imong Ginoo. So maka-question na sila unsa day naa sa imuha, no? Unsa day naa kay Shara nganong daghan man kay favor na maabot sa iya ka. No, katry mo kanang tao nga daghan duulunon kay siya mga tao, ganahan kay mga tao sa iya ka. It's because na ang glory sa Ginoo, no? Your testimony is your mission para sa ubang tao at walang maigsuon. Praise God. Hindi palakpakan na itong maayo ang Ginoo. Kaniman good nga time na bahin ang katawhan sa Diyos na imong bakanason Israel and Judah. And at this time, ang Judah maoy nakaptive o nabihag sa mga taga-Babylonia. And dili ingon anak kasayo ng kinabuhi sa mga katawhan sa Diyos sa dihangahin pa silang bihag, no? Devastated kayo ilang syudad. Tanan nga mga bisan pagani ang mga importante nga butang sa templo gikawat nila. No, ilang gidala dito sa Babylon, and then tanan nga mga katawhan gihimong ng pa slaves, and dili isa yun sa una pag mahimo kang slaves kay anytime pwede kang kunalan, anytime pwede kang paludhon, anytime dili ka makakaon. No, so munang gingon na exile sila na
nabihag sila sa mga taga-Babylonian, and ang mga batasan sa mga taga-Babylonian dili gyud maayo. And here comes si Prophet Jeremiah, was from Israel at that time. Kung nakitawag siya the weeping prophet, kay magsigira siyang hilak, no, sa Ginoo in behalf sa mga katawhan nga na-exile dito sa Babylonian. So magsige siyang hilak, and then na-feel niya unsa kalisod ang na-experience sa mga tao dito sa Babylon. And then this way, nagpadala siya nga mensahe. Ingon din sa Jeremiah 29:11 nga, naiplano ang Ginoo sa inyo ha. No, i-prosper mo. Kung ikaw ka ha. And during this time, sa captive sila, naana ni sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Naana sila dito. And ang gihimo pagit ni King Nebuchadnezzar is gipili niya itong mga manggialamon ng mga anak sa Diyos, no, katong mga artistic, katong mga bright, katong mga naka-STEM, nagpipili na niya, kana mga SPJ, SPA, kana mga talented, kana mga psycho, gipili na, kan kabalo ka, iyan ang gitrain dito sa iyang palasyo. Para magipahimos na ni King Nebuchadnezzar, nga iyang nakaptive ang mga katawhan sa Diyos, gipahimos na niyang ka-bright sa mga anak sa Ginoo. And not knowing na grabe na ang hilak sa mga tao ditong kapita, and nabati na ni Prophet Jeremiah. That's why yun siya nga, ayaw mo kawalang paglaom, na plano ang Ginoo sa inyo ha. Kaya dili na nila makontain ang kalisod. Para bang sa atong sitwasyon karon, kung nagipit na ta, wala na tayo, usay ang pulong sa Ginoo, murag dili tagid musunod sa pangunalag kasing-kasing. Kanang moingon pa ba nga, tinuon pa ba kahana nga provider ang Lord? Nya wala tay kwarta, o tay bayad. Na daghan kitang mga Panginoon, pero ang pulong sa Ginoo kada Sunday iwali nga tinuon ang imong home. Pero naka sa sitwasyon nga naka sa Babylon. No, naka sa sitwasyon nga naka sa Babylon, and then Prophet Jeremiah is saying, may plano ang Ginoo, i-prosper ka. Niya ang mga tao dito, i-prosper. Tanawa na good me, mo ba niya gitsura sa i-prosper? Gibunalan mi, di pa kanon. You know, sa time nila, hayahay ang mga naka-STEM, naka-psycho, naka-SPA, nga no, asa gibutang? Sa palasyo. Pero katong mga alanganin o boto, asa gibutang? Tighakot, panggay, tigsilhig. Pero ang mga bright, kung mo, pakanon ka na, may bangkete. Remember Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego? Mga sidecore. No? Di pa himusnan sa Ginoo, ipahimusnan ni King Nebuchadnezzar ang ilang talent. And then, maingon ang mga katawhan sa Diyos. Di naman siguro mong mutulaan na Prophet Jeremiah, tanawa mo sitwasyon. May nagunahan ako ba nga kanang kada Domingo nga magwali, God is faithful, God is amazing, God is miraculous. Makanan ko sa mga tao para pag mag-ingon nga, hindi naman siguro nito, pastora, okay. No? Murag, God will provide. Hangtod karon wala pa kita provide. Totoo pa ba ta? When you are in that situation, muna siguro si Jeremiah, sige siya hilak. Ang ano man, ma-feel niya ang kalisod sa mga tao. In same thing sa tuwa. Sa mga estudyante, I don't know kung ma-feel ba nila ang kalisod. Igura man na sila mo dawat. Igura man mingon, ma, mo niya ang mga pamilitunon. Pa, mo niya ang mga gikinanan. I really don't know kung ma-feel ba nila ang kalisod. Pero ang maka-feel sa kalisod, kadtong nanarbaho, kadtong nagbilang, kadtong naghago, kadtong nikayod, bisa kung sa ipamaligya, kulang na lang ang bato. Eh, wala'y puhunan. No? Tapos makaingon pa nga, Lord, napabaka? Napabaka? Nakapabangin mong pulong, tinuod pa ba na? And imagine, sa time pa lang ni Daniel, gipakita na sa iya ha, na mahitabo na 70 years. Tinumdum mo, gipakitaan siya o vision. Munang grabing hilang ni Daniel at the time, sige siya, ako 3 times a day nga naman. Sa
Ginoo sa iya nga pag dili gani musunod basahan gani inang Jeremiah 29 unsay hinungdan ngano nagkalisod-lisod sila because they disobeyed the Lord. Lain ang ilang isimba, lain ang ilang priority, magkatuwad balis ka din ang kinabuhi. Nga naman, kung basahon mo na gibalo sila ni Jeremiah mo, abitan akong Ginoo sa inyo ha, di na mo ninyo priority ang Lord, di na mo mag-ampo, di na mo magsimba, di na mo magbuhat sa gusto sa Ginoo. Karon nabihag sila dito sa Babylonia. Nga po mga hari nga na-raise up sa Judah, kana po mga hari nga walay pagtahod sa Ginoo. Kahilahi ang mga hari, may hari nga butan, may hari nga pugoy, may hari nga hambugiro. And this time ang ilang hari, kana bitang gibang tao nila balik ang mga yung idols. Suko kayong Ginoo. Kinsa may ginawa nga mo panalangin sa tao nga sige rag FB. Namang ampo kang panalangin, sige ra kag FB. Kinsa may Ginoo nga mo bless sa imo ha, nga protectionan ka, nga di mo ka mag-ampo, sige ra kag YouTube. No, sige kinsa may mo bless sa imo ha, mo protect sa imo ha. Nga iha naman ka makahinog nga mo Ginoo kung na kay problema. Kung nagungaw na ka sa kamatayon, ingani gid ang tao. Ingani gid ang tao. Kung dili mabadlungan, dili mabunalan, dili madisiplina, dili makahinumdum nga naa day Ginoo. Last resource na gid ang Ginoo. Pila na daghan og nailhan. Daghan ang nailhan anak. Kung naapoy mga tao nga kapilan na gibadlong, dili gihapon makahinumdum balik sa Ginoo. The mere fact na naamo ka lang ng gabi, willing mo receive ani nga saad sa Ginoo, still na ay dako nga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi o sa imong kinabuhi, regardless kung unsa man ang imong sitwasyon na giatubang karon. Amen? Still, tinuod ang Jeremiah 29:11. Makaingon lang ta nga dili siya effective sa atoa kung naatay na commit na dili maayo. Imagine Daniel, the book of Daniel pa gi-prophesy na nga magkaroon sila og experience nga dili maayo. Pero kung basahon nato diha ang pag-exile di-allow sa Lord for them nga makahinumdum nga naay Ginoo nga andam mo tabang kanila. Now, in relation sa ato diri sa simbahan, may mga leaders nga itong ipang-exile. May, for example, ipawali sa San Fernando, ipa-life group, no? Tama itong usay ingon, magreklamo, ano problema nila diya? Tauna, exile, nga mag-worship lead, laras na. Domingo, Merkulis, Night of Power, sige ganit mo, ano ako nilang permi? Lami pa kayo ikaw ka. Kayahan mo po ka, sige na kagawag panalangin, tapos ka mag-worship with them. Reklamo ka. Exile na magwali. Wala yung laing diha. Ako lagi nakita ni Pastora. Exile na magtulog mga bata. Exile na mag-worship with, exile na mag-exhort, exile na mag-exhort sa kanang sa mga men's. Mag-worship lead, mag-lead sa prayer. Sahay siguro ka na sa kasing-kasing. Ako lagi pero may makita ni brethren kanang umaligid diha ka dili nga i-assign. Gi-exile gani ka for you to be prepared. Gi-exile gani ka ana for you to receive the plan of God sa Jeremiah 29:11. Usahay ganahan na kay tamingon nga the plans of God for me is mahimo kong prosper padagan. Pero i-assign gani na. Ayaw po ng dawat limpyo na punta. I-assign ka rin ipawalig San Fernando. Mangalot ka to, magkalot-galot. Kalot-kalot. Naghanday, murag kaulanon man na, Brad. Murag mag-uba man ako sa kiyanan, Ana, di nakatungas. Exile gani ng matulog mga bata. Di mo ko kabalo matulog mga bata, Pastora.
Exam gani na nga ipa-imbitag isa ka buok lang din karon nga tuig. Wa man ko'y kaila pastora, oy wala ko'y friend. Wala ko'y kaila, marog isa na gyud wa gid kay kaila karon nga tuig. Exam nga karon nga tuig na atay mawin isa ra gyud ipabalik man og simbahan to sa atong Thanksgiving. Isa ra ayo na pagitaglain isa ra gyud. Hangtod nga makaabot siya sa Thanksgiving party. Pastora, gamay lang ng isa, o di duhaan. Napay uban, pastora, kung lang duha, tuluha. Bantay, bitaw, anong tulo, bisan isa, huwag yung makatuhan. Isa na. Brad, ito na mag-prayer sa Bintan. Kayo naman to, Brad. Dito ba ang dagan niyang lapitan? Murag, madayon na dito sa Bintan, Brad. Murag sa ulang, ngit-ngit kayong langit. Mag-basketball manggani, mag-volleyball manggani, mag-badminton manggani, no? Nakoy ka ng amigo ba, gisayuhan ginyag mataan ka na ng away sa rugby nga ka ng dula sa Canada daw sa South Africa, gibilaran yun. Pero magbasag Biblia, magduka-duka yun. Pero kung magtanaw og TV, mutindog pa, kana! Pero magbasag Biblia. Tapos mayo kay mo claim, for the plan of the Lord for us is to prosper us, ana. Ipasimba og prayer meeting. Ay, kapoy ka ng prayer meeting. Uy, sige lang ampo. No? Ipahugas ng plato, exile. Tapos igos plato, ay, nagkaon. Di galing ka pumas ng plato, ayaw o kaon. That's the rule. So kami sa balay, namin kanya-kanya trabaho, na maglimpyo, na itigkaon, mga senior, tigkaon na gina, tigkaon, na itighugas, na itigluto, kanya-kanya, pag-ingon nga, managkaon, o ako ng tighugas, wala reklamo. Diba? Wala reklamo. Na kung i-exam gani ka, di-assign gani ka, bulahan ka, imo ang Jeremiah 29:11. Sige, basahan na itong Jeremiah 29:11. Manindog ta. Sige. Ready? Go! For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nawala gulang plano sa Ginoo diha. Wala siya plano nga pasakitan siya, pakaulawan ta. Wala siya plano nga ubri na lang kita hangtod-hangtod sa atong katapusan sa atong mga kinabuhi. Wala siya plano nga kana bitong dautan sa ato maayo ang iyang plano. Apa naalay mga butang nga dapat nato hinumduman nga pag masakitan pud nato ang Ginoo, dili gid matuman nga mga plano ang kinabuhi. No? Sa mga panahon nga masamara nato kasing-kasing sa Lord, we could not expect nga na ay future nga nagpaabot sa to. Unless mubalik ka o mag-repent ka, mga ipagpasaylo sa Ginoo. No, ang plano sa Ginoo para sa tong pamilya is good. No, ang plano sa Ginoo sa mga estudyante, makakuha ng eskwela. Kaya gani makaingon ko, at tinawag lang, blessed na ayo ta nga nahimutang Pilipino. Because of our culture, because of our tradition, because of sa mga balaod nga gibanday sa ato ha. Kasi sa laing nasod, at the age of 18, dili na ka pwedeng di na ka pwedeng pakialaman sa iyong mga ginikanan. Nakoy amiga, boardmate na ko sa una. So, nag-Canada siya, single mama siya. So, gipaabot niyang unika iha dito. So, dito niya gipa-eskwela, ni-graduate. And then, nakauyab daw og Mexicano. Ko, naman imong unika ihaan? Ito nga. Lain na mo ang kultura diri bet. Nga daw siya, surrounded siya sa kayang mga foreigner na mga friends, nakagraduate ka malumo, nakatrabaho. Gibiya niyang mama ni ipon sa lalaki. Pa-in love kaayo siya.
nawala ang kultura sa Pilipino nga, you have to respect your parents. Dito, dili ka makapugong. Kaya kung imong pupugan na naman kung sila sa balaod na nanas sila sa right age nga 18 years old. Kita galit rin sa 30 pang edad nga, di ba na uso pa minyo? Di pa kita pa minyo, di ba? Tapa ng 50. 30. Pero sa ilan dito, 18 years old ka, na nakay-trabaho, na nakay-sakyanan, na nakay-on living, para makaingon kasi mo ginikanan, wala na kayo pakialam sa ako, pa, 18 years old ako. I can do all things. Pwede na akong buhaton tanan. And mo na, ilang mga kinabuhi dito, lisod kaayo, kung Christian ka, nga mo ato ka dito, lisod kaayo. Yes, you know, at the age of 18, they will enjoy car, houses, tanang po sila yung trabaho. Pero, tanang po nilang kinabuhi. Munang okay na sa ila dito nga mag-live-in, mag-ipon-ipon, after 5 years, di na sila ganahan, kita na po sila lain. Tanang ang kinabuhi sa mga babae dito. Sa 15 na lang. Kaya ay ko blessed gihapon, may ko dili ko pwede nga magpuyo sa life na na dito ko mga anak, at hindi ka kadisiplina sa imong anak dito, kay mudayan tayo na siya o 119. Tama ba? Ha? 911 pala, 911, dayan tayo na sila dito. Dakpon din ang ginikanan. Prisuhon din ang ginikanan. Hindi ka kadisiplina sa imong kaugalingong na anak. Muna bless kay ka. Ikaw ko na amay usa nga mo claim ani nga verse, mga Pilipino. Jeremiah 29:11. Bless kayo na sobrahan na po ng Pilipino. Kaya bisa daw matinyo na ang anak. Di ka mo magulang sa ginikanan. Mura na sobrahan na sa ito. Pero, makaingon ka nga, bisan man sa sitwasyon nga giatubang nato karon, if you are captive with problems, if you are captive with trials, still, ingon ang plano diyan sa Ginoo, na ako'y plano nga maayo, declares the Lord. Kinsa man ang naglitera, dili na si Pastor Abel, dili na si Brother Eddie na declared, the Lord declares. Nagdeklara siya nga na ako'y maayong plano sa imong kinabuhi, akong plano, ipauswag ka. Kung sa pagkaya akong plano, hanagan kang maayong kaugmaon. That's the plan of the Lord. Dami pastora, lisan nami karon. Lagi. Pag giniktarahan na, when ka i-declare na dahil na, walay makatwist, walay makapugong, bisan pa ang dangaan sa impyerno, dili makapugong, it is declared already na naatay maayong kaugmaon. Nakay maayong future. Usama na ako ni pagkabot, pastora, be faithful to the Lord. Usama na ako ni pagkabot, pastora, be obedient to the Lord. Usama na ako ni be committed to the Lord. Usama na ako ni pagkabot, pastora, be loyal and dedicated to the Lord. And you will enjoy these things. Kapag exile sa mga katawan sa Ginoo, they've been through, walay pagkaon, walay tubig. And as they cry out to the Lord, after 70 years, gihawa sila sa Ginoo, ibalik sila dito sa lugar nga dapat dito. Hindi na tamuhulat nga mababang 50, 40, 60. Nung parang, Lord, karon na rin ito yung nga mong kalisod, we will cross over. Amen? And what is the secret? Prayer, intercession. No, salamat sa makinabuhi sa atong mga estudyante. I know nga, uban sa inyo ha, hindi ko sa school, but nag-invest mo ko sa kabutang pang-eternal. Dili lang para sa inyo ha, apil ni para po sa inyong pamilya. Amen? Amen. Nag-declare ang Lord, i-prosper din kami yan. Inay mong tapad, ayaw ka pala ka, magpauswagon ka. Amen? Amen. So,
before ta mag-worship, we'll go through sa mga prayer requests. Na before ta mo ato sa pag-worship sa Lord, mga pag-ampo, siguro muna na itong i-ampo ng tanan ng mga members sa church. Magkaroon ng kasing-kasing compassionate nga magdala o isa ka soul karon nga buwit. Isa lang. Makiingan sa imong tapat, isa lang tama December. No, isa lang. And as we obey the Lord, ingon, Proverbs 29:11. Isa lang. So, nabang Lord, mag-ampo mi nga kaming tanan, magkasinabot mi nga, naagin mi mawing nga isa ka tao para sa imong inharian. So, ikaduha, nato i-ampo na gud nato ang tanan ng mga negosyante sa atong simbahan. Kung namoy na inhan na negosyante ang kauban nato sa church, ato sila i-ampo. Naman, mga channel of blessing sila. No, pag mo prosper ang ilang negosyo, magmaya po ang atong simbahan. No, ato sila kay dili magutanan kita ng mga negosyante. No, atong i-ampo nga, no, panalangini ang mga negosyante nga kapamilya namo. Amen? So, kung na kay nailhan diha nga negosyante, i-pray. I-pray ang atong mga negosyante. Amen ba? Amen. So, ato pong i-ampo mga igsuon ang atong panimbaho, no? Karong Domingo o sa San Fernando. Ang tanan nga ipang-excited to, I hope excited. Ikaw sa mag-guitar dito, Brad. Praise the Lord. Kanahan ko, anak. Ikaw sa iwali dito. Amen. Ikaw sa magtuno sa mga bata. Excited ko, anak, pastora. No, excited ka, anak. Ako sa magtayo sa mga piling dito, excited ko. Mangitag pa maagi. So, i-pray na to na nga ang mga tao nga naa dito maministeruhan Diyon. Okay, so and after that, maggrupo-grupo dayon ta. No, maggrupo-grupo dayon ta according sa atong age group, KTV, YN, men and women. So, magkaroon kang mga prayer request dayon. So, karang kagabi yun, nasa tang i-worship ang Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you.
Biblia nga nag-ingon ka, Ginoo buhaton na mo ang Great Commission. Alam nga kaninga simbahan maka-obey, Lord. Sa gusto nimo ipabuhat, Ginoo, which is the Great Commission. To go, Lord, win souls and disciples. Lord, ako mga pag-ampog ang kanan ng mga members sa church, Ginoo. Magkulong kasing nga musunod sa imo ang kada usa magdala og usa ka soul. No usa ka kalag, Ginoo, usa ka tawo nga naginahanglan og milagro, usa ka tawo, Ginoo, nga nawalan og paglaom, usa ka tawo nga na-challenge, may problema, may pagsulay. Lord, usa ka tawo nga matabangan na mo karon nga tuig, Lord, isa lang ang among ipangayo. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga dalhon nimo ang ilang mga tiil sa right ng person na gusto nimo luwason karon nga tuig, Ginoo. As we dedicate it as our offering to you, Lord, karon nga year. Lord, salamat kawat nimo ang among mga kasing-kasing ibanig, Ginoo, ang compassion. Na Lord, ang kada usa na agoy madala na usa ka individual na nagkinahanglan og kaluwasan, nagkinahanglan og milagro, nagkinahanglan og kaayuhan, Ginoo. Salamat nga tanang buhaton namo na, Lord. Ang imong mga saad usab kanamo nga imong i-prosper. Ang imong mga saad kanamo nga magkaroon ka magpamaon nga maayo, Lord, mahitabo pud na sa among kinabuhi. Ug gikan kanamo ngadto sa among mga pamilya sa pangalan ni Jesus. This time atong iampang tanan ng mga negosyante nga atong kailan sunod sa simbahan nga panalangginan sila, there will be a channels of blessing, there will be partners in the ministry of this church. Lord, panalangini ang tanan ng mga negosyante namo nga members sa church. Salamat, Ginoo, na makaangkon silang pabor gikan kanimo, gikan sa tao. Lord, I pray na hatagan nimo sila og opportunity, Lord, mga bago nga customers, bago nga client, in the name of Jesus. Na Lord, ang ilang negosyo ipalagpo nimo, nga bisan asa padulong ang ilang mga sakyanan, usa pa nila mga baligya, Lord, they will find favor from you, in the name of Jesus. Ang salamat kung mahimo ka nilang partner sa ilang negosyo, O God. Lord, even the gates of hell cannot prevail. You are going to prosper them because imo nang giniklara, Ginoo, o nang imong plano sa imong mga anak nga matinod-anon, nga musunod, nga matinod-anon, Ginoo, diha sa pagpangalagan kanimo. Lord, salamat. Salamat na sugod, Lord, nga gabi i-assure nimo nga singkasing sa mga negosyante. Though it seems, Ginoo, nga dili maayo ang ilang sitwasyon karon, but ikaw nagdeklara nga naa kay maayo nga plano sa tanan ng mga negosyante sa among simbahan. Sumod karon nga gabi, ablihan nimo ang mga windows, Ginoo, sa langit, ang ibuhon nimo ang pamor. Nadanpi bisan ang ilang mga kapitan, ang ilang mga ginansya, Ginoo, Lord, I pray na imong i-secure, imong i-purify, O God. Salamat na hatagan nimo may panglawan ang kada usa. Bisan nasa sila padulong, ang imong presensya, imong ipaabot, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. This time, quickly, let us pray for our services, ang atong Sunday service. Lord, salamat na mapuno ka na yung mga lingkuranan na atong i-prepare sa mga right person na nag-desire sa imong presensya. Lord, putangin ka na ng kauhaw ang imong mga anak na musimba, pahinumdumi sila. Lord, ingon man ikaw sa Matthew 23, o God, 6:30, kung unahon na mo ikaw, ang imong ginhalian, ang imong pagkamataro. Lord, tanan kung magikinihanglan sa imong katawhan, imong ibubo. Father, I pray, karong Domingo, Ginoo, pahinumdumi ang mga kawanan na mo sa church na wala nakasimba na Sunday. Even ang mga bisita, Ginoo, ipabanig sila. Lord, salamat, Ginoo, nga maka-experience sila ang milagro, maka-experience sila ang healing, maka-experience sila ang born again,
po, Ginoo, sa kanunay nimo nga pag-uban sa mga sakyanan, sa mga mobiyahin, sa team mga puato nito. Lord, sa mga KTV na mga nag-invest of time para sa mga children. Lord, salamat sa kasing-kasing Ginoo na imong gihingkap para mag-invest, magtulong, at pamatasan sa mga bata. Lord, reward them according to their faithfulness in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, salamat Ginoo. And even tonight, Lord, as we quickly group ourselves for the personal na mga prayer requests, Father, thank you. Kaya nag-ingon ka sa Matthew 7:7, kung manungtong ni, kung minablihan, kung mga yubi, makaangkol ni, kung amo nga Panginoon, nakaplagan ka na mo. But tonight, oh God, salamat Ginoo, ikaw ang Diyos nga makadungog sa among mga pag-ampo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Imong tanang dumugog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us group ourselves into age group, tanan ng mga KTV, tanan ng mga men, tanan ng mga women, tanan ng mga wayan. So, pwede ba mong mag-share o sa inyong prayer request kada usa? No, i-pray ang right the person and left the person. So make a circle. Sige, maghimo og lihi, tapos say prayer request. Sa kada usa. Prayer request. So, i-pray ang naa sa tuo, nga tao, i-pray ang naa sa wala dayon. Sige, usay mga prayer request ninyo. May mga prayer requests. Sige, dili mauna. Mag-prayer request. Doon, dili siguro sila dapat magtapad dulo. Ulag-ulag siguro na tagay isa para ano. Eh, marami naman sila magpupun sa balay. Yes, okay, sige na. Sige, sugod na. Ipakutanan na ninyo ang sa inyong tuo o wala sa mga prayer requests. Sige, tanan lang ang po. Dili maulaw. Walay maglagat ng mata. KTV, tanan lang ang po. Tanan lang ang po. Inyong pamilya, iang po. Inyong papa, inyong mama, iang po. Iang po inyong mamang papa, inyong pag-eskwela,
ko sa imo, hini nga kagabion. Ngayon ko pasaylo, sa tanan ako mga sala nga nabuhat. Pasaylo ako Ginoo, ug akong giangkon, nga ako makasasala. Ako kang gidawat, nga akong Ginoo, ug manluluwas. Ug akong gituuhan, ang Jeremiah 29:11, mahitabo sa akong kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, pray ta para sa personal yung mga prayer request yan sa Lord. Kada usa, uduol sa Ginoo. Come on, tell me kung sa inyong urgent and important you need tonight. Lord, hallelujah. Oh God. Come on, ang kada usa, make it just simple na prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. According to their faith, it will be done. According to their faith, it will be done. Blessed be your holy name. Lord, ako pong ihinamduman ang mama ni Ma'am April. Salamat, Ginoo, sa milagro. Salamat sa kaayuhan. Salamat, Ginoo, sa pabor. Naamay nagandoy ko o dili maayo nga pagbati, Lord. Salamat sa inyo sila. Bisitahan, we also pray, O God, for protection. Lord, sa biyangin na ni God, priyogihanap ibang pamilya, iiwal sila, Ginoo, sa tanan ng mga plano sa enemy sa ilang life. Kung iunsa nimo sila pagtipig padulong sa Manila, ingon ano sa bagong buhat. Lord, we also pray for safe travel, Lord, sa kumahon si Brian sa September 2, mula na siya sa Saudi, going to the Red Sea. Lord, salamat kaayo nga itubag nimo ang mga pag-ambot. Thank you, Lord, for favor. Thank you for protection. Lord, we also remember Joy and Jacob. We pray for Joy na makapasag siya sa iyang driving lesson dito sa New Zealand para magkaroon siya og trabaho. Salamat kaayo, Ginoo, nga na kay paghimuon nga milagro dito sa iyang kinabuhi uban si Jacob. Lord, gamitan sila ni Joy para maluwas ang iyang mga igsuon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. But remember also Ate Esther, Lord, right now nga nasa hospital. Lord, salamat nga ikaw ang Diyos nga mag-opera kaniya. The doctors is saying na mag-hemo bypass operation sa iyang heart. Lord, we still believe that you are the God who calls Ate Esther. Karoon pa lang Ginoo kabutang iyang kasing-kating, iyong kasing-kating. Kung sa man imong plano nga to kaniya, Ginoo, panalangin iya. Lord, salamat kaayo, Ginoo. Dili mo siya masagdan, ulo nimo siya. Ibig ko sa'yo maabot ang kahadlok siya kasing-kating. Father, we thank you also, Lord, na dili mo siya biyaan ang iyang pamilya, ulo nimo, Ginoo. Kaya ikaw naman yun ang tag-iyat ang mga kinabuhi. Wala imposible kanimo, Lord, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan. Lord, we also pray, O God, bisan pa man sa dunay mga panginahanglanon na naakaroon. We thank you also for favor, Lord, bisan pa man Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Wayne. We thank you for favor. We thank you for the release, O God, sa iyang funds in the name of Jesus. We thank you, Lord, na walay mga hindrances, even sa pag-process sa mga documents, sa iyang pagpauli din sa Pilipinas, Lord. Salamat sa good weather. Salamat sa iyong protection and good health, O God. We thank you also, Ginoo, nga ikaw ang Diyos na bagatagpo sa mga panginahanglan mo sa simbahan. Lord, hindi mo undang o saling nga ikaw ang Diyos na magmilagro. Panalangini ang tanan, trabahante, mga estudyante, even sa among pagpadayon, Ginoo. Dalayon ka sa walang katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Let us continue to declare that our God is our strong tower, atong sandigan, mga igsoon.
with the powers of darkness underneath my feet. And with the powers of darkness underneath my feet. Maayong gabi sa tanan. Andam na ba ang tanan nga muhatag diya sa Ginoo? O andam na ba ang tanan nga mudawat sa panalangin o sa Tagalog pa, siksik, liglig at umapaw? Andam na bang lahat? Amen. So here's the word of God in Luke 6:38. Give, ang sabi sa pulong sa Ginoo, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. So, ang pulong sa Ginoo is gamhanan, powerful and effective. So, this time, mag-pray ta. Ginoo, salamat sa imong pulong, Lord God, nga always nag-remind sa among Lord God nga ang imong pulong Ginoo gamhanan. Nasayop kami Ginoo ang tanan naa kanimo. Salamat Ginoo sa among matag kasing-kasing Ginoo nga imong tapon Lord God nga muhatag ya kanimo Lord God. Salamat Lord ug sa kwarta nga among gathered tonight. Bless this money and it can be used only Lord God for the expansions of your kingdom here on earth. And bless also Lord God the person whom you entrusted to handle this money Lord God. Salamat Lord. I give you praise, I give you honor, in Jesus' name. Para sa ato ang walay puas na mga pagpahinumdum kanatong tanan, padayon ang ato ang Sunday nga paningbangon matag alas 9 sa buntag. Kung gihangyo ang tanan nga mahimutang excited inig Sunday no. Wala pa alas 9 I believe na naana mo para magdayeg og simba para sa atong buhi nga Dios. Amen. O padayon nato nga lipunon ang ato ang mga pag-ampo pinaagi sa ato ang peer network nga pagahimuon ang men kada Lunes sa gabi nagdepende ang ilahang time man siguro kay nausay akong madunggan wag alas 7 media. And I believe nga murag ang ilang prayer karong Monday sa gintar gihapon tama ba sa panimalay nilang Galieto i-confirm pa nila. Pero I believe sa Bintar, muraanda na sila mo dawat. Then, padayon po natong ligonon ang prayer sa mga women, matag Martes sa Kadlawon. So, invite ang tanan ng mga mama nga mo appeal. Then, ang matag Miyerkules, sadol ba ang TPB o wayan? Or wayan lang din na siya nga panimbahon panimbahon prayer matag alas 6 sa gabi gihapon. Then ang ato ang LDT nga training gikan sa SOL 2 and 3 padayon gihapon, so dapat mahimutang excited or sa ato ang basin sa sunod bulan pod na natay SOL 1 ana, so gi-encourage ang tanan nga mo appeal kay ang LDT isa sa kanang paghimuon ng instrumento sa Ginoo nga mas gamor nato siya mailhan o ma-change ang atong matag usa ka kinabuhi. O kana lang karon nga kagabion daghang salamat. So, amen. Manindog ta. Atong palayon ibalik sa Ginoo ang tanan nga mga pagpasalamat no, pagdayon pagsimba. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Inuulian ka sa mga pagpasalamat. Inuulian ka sa tanang mga pagdaing. Inuulian ka sa tanang
kinabuhi sa nag-share sa imong pulong na mga kabiyon na si Sister Ana. And salamat sa Lord na i-bless mo siya mightily. Kung may mga pag-ampo, kanimo Ginoo, para na makadungog niya na Lord. And salamat na ito ng kagbuon sa imong perfect time because you know the plans ng mga kinabuhi. Even po sa mga pastor Ginoo, salamat na pala sa kapagalingkod kaniya. Na-bless kaniya Ginoo, uban sa niyang pamilya Ginoo. And we also continue to pray sa coming niya na wedding Lord. And salamat sa kanan ng mga katauhan na kawag Ginoo. Salamat sa among pagpangulit Ginoo nga dala-dala ng mga pulong. Excited Lord, balik na sa kanang sunod Wednesday Ginoo. And salamat Lord kay kanan nga mga pag-ampo na mo kami ginodungkunin mo ninyo. Salamat ka sa among pagpangulit sa Lord. Ubanan mo ninyo pagod sa mong kasi pag sa kapanimalay na safe, sound, and secure. Thank you Lord.